tatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Giliw, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Laging isisigaw, tanging ikaw.
ng pagsuyo, tumalima lamang sa'yo. Sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko. Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Sa'yo lamang ang puso ko, Pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayon tayo ay nag-aalay ng banal na misa para titilahi dahil inahatid natin sa kanyang muling hantungan. Naway patuloy tayo panalangin sa Panginoon para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at matanggap niya ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. At upang tayo maging marapat pakinabang sa mga pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos na awa at patawad. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng buhay para sa lahat, pinamalas mo ang pagmamalasan at pagdingang Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahiblay sa kamatayan, nag-isa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinagtatag mo ang aming pananampalataya sa walang pagkabuhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan. Kaawaan tayo ng mga pagkaling ng Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mga pangilihan, iniutos mo pamilya namin ang minamahal mo anak na iyong pinalulunan. Kami ang huwag mapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisan nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpaas sa walang hanggan. Amen. Pupuputan. Noong mga araw na yaon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dapong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkalit sa Kanya ang kaisa-isa pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang masumay na pasabit sa masama ng tao. Ito ang kinuha ni Abraham at iniandong kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangako sa iyo. Yaman hindi mo pinagkalit sa akin ang kaisa-isang mong anak. Pagpapalain kita. Ang langit mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat.
Purihin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay malima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling na po, mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling na po, mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa piling na po, mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binibigyan. Sa piling na po, mahal, ako'y laging mamumuhay. Hindi pinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo lahat, sa ulat ng liwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos ang mana ng usap. Ito ang mahal kong anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang siya'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagdingin ang kanyang kasuotan na naging puti-puti. Ano man walang anumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa lumito na tayo. Gagawa ko kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula ito may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdakat tumingin ng mga alagad sa paligid nila at nakita wala na sila kasama kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggang hindi mo rin nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubilin ito, ngunit sila-sila'y nagtaguman kung ano ang kahulugan ng sinabi niya muli pagkabuhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Eksaktong February 11, na si Tito Larry ay muling mag-serve bilang isang lay minister. Araw ng linggo. Pagkaraan, dapat mayroon po siyang serve. Ito ay Ash Wednesday, February 14. Pero hindi na siya nag-serve. Naghahanda si Tito Larry para sa kanyang pagpasok sa ospital. Kaya yung February 11, yun yung kanyang huling serve. At ngayong araw na ito, makikita niyo si Tito Larry nakasuot ulit ng kanyang pag-serve bilang lay minister. Ito yung kanyang huling pagpasok sa simbahan ito na nakapag-lay minister ulit. At dala-dala natin, dala-dala pa din dito sa simbahan yung kanyang mahiwagang bago pag siya nagsaserve at yung kanyang payong. Yan yung ginagamit ni Tito Larry pag
magsaserve siya as the minister. At kung saan siya nakaupo, doon din nakapatong yung bag niya ngayon. Yan yung kanyang exact location, kung saan siya nakaupo at saan siya nagsaserve. Dala-dala yung kanyang bag at yung kanyang payong. February 11, nung siya ay pumasok sa simbahan ito. Ngayon, February 25, ang kahuli-hulihan niyang pagpasok na siya naman ay wala ng buhay. Pero kahit sa kahuli-hulihang pagpasok, bago siya pumasok sa kaharian ng Diyos, si Tito Larry ay mananatiling isang day minister ng ating parokya. Kaya pinapakita namin sa inyo ngayon si Tito Larry na noong nabubuhay ay nagsuserve. Siguro kung habang siya nabubuhay pa rin, gusto pa rin niyang maglingkod sa atin. Pero ngayon, siya'y aakyat sa langit para naman maglingkod sa Diyos. At gusto namin i-present sa Diyos si Tito Larry bilang isang lay minister. Papasok siya sa kaharian ng Diyos at maaaring sabihin natin sa Panginoon, lay minister siya nung siya nabubuhay sa lupa. Sana pwede pa rin siya maging lay minister dyan sa langit. Kaya gusto namin paalala na ganoon ang buhay ng tao hanggang sa kahuli-hulihan para sa Diyos. Hindi natin hahayaan na mawawala tayo sa tawag ng Diyos na maglingkod. Kahit may sakit, kahit may nararamdaman, hanggang kayang maglilingkod sa Diyos. Si Tito Larry bilang isang lay minister, matagal na bago pa man ako maging parish priest ng parokya dito. Kaya nga kahapon, sabi ko nga sa aking sa last night na misa, si Tito Larry ay napakabuti dahil bumalik siya maglingkod sa parokya nito. Pero alam po ninyo, ang mga lay minister ng aming parokya, meron niyang monthly meeting. Sa kanilang magay kung magbabasa ng gospel, bago yung kanilang monthly regular business meeting, no? Ano yung mga schedules nila, ano yung mga dapat nilang gawin sa pag-serve. Pero bago gawin yun, mayroon muna sila Bible sharing. At ang magpapaliwanag ng binasa nila sa gospel ay si Tito Larry. Yun ang kanyang routine, no? Yun ang kanyang laging ginagawa. Bago magsimula ang meeting, babasahin ang gospel at si Tito Larry ang magpapaliwanag. Iba-iba po yung kanyang style. Minsan, yung kanyang paliwanag ay nakasulat sa bond paper. Minsan, nakalagay pa sa Manila paper. Pero sabi nga ng mga lay minister, minsan nga nakasulat na doon abbreviation, no? Makikita mo na doon S lang. Kaya yung mga lay minister, pag pinapaliwanag, sabi na, maiksi na yung paliwanag ni Tito Larry kasi letra-letra lang yung nakasulat doon sa papel, no? Pero mahaba pala yung explanation. Aabangan mo talaga kung ano yung mga S o mga letra na nakasulat doon. At natatawa pa nga sila. Pag nilala ni Tito Larry yung kanyang malagit na papel, kung nakasulat yung kanyang reflection, tinikit pa daw yung masking tape na ayaw na dumikit. No? Siguro baka high school pa si Tito Larry nasa kanya na yun. No? Pero pagsisikapan niya na gusto niya may visuals. Gusto niya pag nagpaliwanag siya ng salita ng Diyos, may visuals. Ibig sabihin, si Tito Larry sa kanyang pagsasabuhay ng salita ng Diyos, gusto niya ipaunawa ito sa kanyang mga kasamang lay minister. Buma ng kanyang mga pakikinig sa salita ng Diyos, gusto niya ibinabahagi ito. Si Tito Larry, kapag hindi siya nakapagsimba dito, siya ay magsisimba sa Project 7. Pero may ugali si Tito Larry, laging maaga sa oras ng misa. Pag dito sa parokya, ang misa niya ay alas 10 ng umaga. 9:30 o before matapos ang misa, nag-aabang na yun dyan sa labas. Kaya kung siya may dalang payong. Kasi yung 10 o'clock is mainit na. Mga 9:30 mainit na. Kaya mag-aabang yun sa labas na nakapayong muna. Hindi siya dapat papasok dito sa may loob ng simbahan. Doon siya sa may kalsada, nakatayo at nag-aabang. Kasi gusto Tito Larry, pagkatapos ng misa, mayroon siyang moment of silence and prayer. Uupo siya dyan sa kanyang upuan, magdarasal muna siya bago magsimula ang misa. Sa kabila, pag nagtanong po kayo, tatanungin ninyo, sino si Tito Larry sa kabila?
siya yung lagi pumapasok sa Adoration Chapel. Yun yung pagkakakilala sa kanya. Nung ako yung tanong, si Tito Larry ba, lagi yung kikita dyan? Sabi naman na doon, siya yung lagi nasa Adoration Chapel bago magsimba. Maaga siya pupunta ng simbahan para mag-adoration at saka siya papasok ng simbahan para magsimba. There's always time for Tito Larry to pray at saka pa lang siya papasok sa loob ng simbahan. Lagi siyang may moment kasama. Alam ni Tito Larry lahat kung ano ang dapat at maaaring idagdag sa kanyang paglilingkod para sa Diyos at sa tao. Laging may paraan para unahin ng Diyos, pakinggan ng Diyos, pausapin ng Diyos bago maglingkod. Kaya nga po, tinanong ko din si Tito, nagtanong din ako, sabi ko gano'n, si Tito Larry ay naging lupon. No, alam po ninyo siguro yung lupon, no, yung sa barangay. Pero alam po ninyo, si Tito Larry, kahit siya nililingkod as lupon sa barangay, hindi mo mababali kapag alam niyang mali, mali talaga. Hindi niya kaya sigapin na yung mali ay susundin pa rin niya kahit mali. Pag alam ni Tito Larry mali, hindi niya yan gagawin. Yan ay bunga ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos. Kapag ikaw ay mayroong malalim na relasyon sa Diyos, pag alam mong mali na, hindi mo na kinakailangan pang gawin. Kaya nga po, kahit po ang mga lay minister namin dito, sabi nga nila, si Tito Larry po ay mahilig pong magpatawa, no? Yun po yung other side ni Tito Larry, no? Baka po yung sa inyo, yung nakikilala, baka akala nyo laging seryoso ang mukha niya. Pag nagkukwentuhan ang mga lay minister, laging may paraan si Tito Larry para magpatawa sa grupo, no? Mayroon yung other side na nakataging ng Tito Larry. Gusto niya, minsan pag nag-explain, minsan may mga question na mag-uusapan, minsan may segue yan na magpapay sa tawag ng Diyos, na maglingkod sa Diyos at sa tao. Kaya nakakalungkot dahil hindi naman po dumadami yung mga minister namin na mabawasan pa nga. No? Nag-uunti-unti pang nabawasan. Kaya ang akin na lamang pong dasal, sana bago naman po umalis sa parokan ito, this coming June, sana wala nang sumunod na naglilingkod ng simbahan namin. No? Sana naman po ay huwag naman mabawasan. No? Dahil ako po ay hanggang June na lang sa parokan nito, at si Tito Larry ay nabawas pa sa aming naglilingkod. Kaya maraming imbitasyon dito at reflection din para sa aming mga naglilingkod sa simbahan. At sa aming paglilingkod, napakahalaga na mayroong malalim na relasyon sa Diyos. Sa aming paglilingkod, dapat ipakita namin na ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay dapat laging inuuna ang Diyos. Dapat laging may buwang sa buhay ang Diyos. Kaya sana, sa araw na ito, sa ating paghahatid ni Tito Larry, sa kanyang kulit na tunay, ating ipanalangin sa Panginoon, natapos na ni Tito Larry ang kanyang paglalakbay, at ito ay paglalakbay na puspos ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Ginawa ni Tito Larry ang lahat sa kanyang buhay para ipakita na hanggang sa huli siya ay para sa Diyos. Kaya magpapakain natin si Tito Larry sa kanyang pagpapalik sa Diyos. Panginoon Jesucristo, iisa ka lang ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Maria Virgen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ibig, nanakaw sa kinaroroonan ng mga iba, na may katuparaw at buhay na pagpuli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos na mapapamilihan sa lahat. Doon magmumula ang pag-ibig at hukom sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ano yung bawa? Ang mga kapangyarihan kami iyong kaawaan. Noong binyaga ng ating kapatid na si Brother Larry, sa kanya itinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkakaroon
ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ang mga kapapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalang hati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ang mga Kapangyarihan kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ang mga kapangyarihan kami iyong kaawaan. Ang malayong pagkalinga ay pagkaloob sa lahat ng iyong pagkain sa Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama niyo na at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagkakain ay kalugar ng Diyos sa mga kapangyarihan. Nagkakinawa ng Panginoon ito pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapuliran niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong samayan ng iyong banal. Ang naming lumikha, ang pagkakain ito ay magdudugnawan ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magpapadala sa aming buong katauhan para sa pagdaliw ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay masalamat. Ang aming mga kapangyarihan, tunay ang malapit na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad, na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pang mga tagapagtunay niya sa pagkakatalaga para sa kapwa ay magdusa upang makain ang lahat sa pagpapakabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang naming panalin ko, bago niya pinagkaisa ang pusang loob na maging handog, ginawa kanya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Ngayon naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubugos para sa iyo at para sa lahat. Sa magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin
tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami niya papasalamat dahil kami inyong pinalapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo ay mabunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Leonesio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinggay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkinapatin ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, nila ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalulugot sa iyo. May pagtibok nawa namin ang pagpupuli sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagpili, magkagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Pinagdaang kami sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Ibigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
bawal at tayong inanyayang tumanggap sa banal na bigay. Panginoon, hindi mo parapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapanginabang mo sa dakilang pagliliwanag ng bagong anyo ng iyong anak ay tumatatak na utang na loob sa iyo sapagat kahit ngayong paman sa lupang ibabaw, pinagsasalot mo na kami sa kaligtan na kalangitan. Sa mga pamitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin hatid sa huling hatungan si Tito Lani, pagkukulan natin siya ng huling pamamahal. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tagapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw. At umasa tayong makikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang pamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Tandaan, hindi kayo at samahan. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pamamahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kantungan ni Abraham upang doon ay humilay. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pamamahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamitin ng may kapal. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng pamamahal. Ama naming mapagmahal, iniabilin namin sa iyo si Tito Lani na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siya bumabayaan at pamalagin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid naming pumanaw, papasapiling ka nawa ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, makikita-kita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Pupupo tayo at ating pakinggan ang isa sa mga miyembro ng pamilya para sa pagpasalamat. Magandang hapon po sa ako si Alma. Pangalawang anak ko ng papa namin sa ibang tao. Brother Lani, Papa Lani, sa mga pinsan ko, sa mga celebrations ko. Tiko, sa mga kapatid niya. Pangalawa ko kasi siya, anak na lalaki ng lola namin.
marami ko po siguro pag niloloko po siya, manglari tawag ko sa kanya, manglaw, pag niloloko siya. Sa nanay po namin alam siya. Pero lahat po pangalan na yun, kilala po natin siya ng sa kapag-lingkod sa Diyos unang-una. Sa po siyang mapalitama, stricto. Pero reasonable. Na-overwhelm po kami magkakapatid sa mga naging kaibigan niya po dito sa parokya, sa Bumal, tsaka po sa Project 7. Hindi po namin akalain na ang daming mamahal sa tatay namin. Maraming salamat po. Hindi po namin kayo makilala lahat. Malayo po kami apat ng magkakapatid sa magulang namin, pero nandito po kayo para sa kanila. Dahil doon, naging masaya kami kasi pag tumatawag kami sa kanila, sasabihin ko kay mama, si papa, ay wala na sa simbahan, masaya ako mo. Kasi ang ibig sabihin po yung tatay ko nakakapaglakad, nakakapag-serve. Kahit hindi ko siya nakakausap, masaya ako. Kasi healthy siya. Kaya niya maglakad, bakit ko. Kahit mainit, di ba? Ayaw na siya, di ba? So, indication po yun ng dahil sa lakas ng faith niya, lahat na-overcome niya. Kaya hindi ko po alam kung paano po kayo masasalamatan eh. Simula po ng gabi, nung nakabulog po siya, ang dami kong, hindi ko po na-witness one, pero ang nabalita ako po, ang dami po. So, hindi ko po talaga alam kung gano'ng maraming tao. So, maraming salamat po talaga kay Father po, saka po sa tatapumubo po ng Santo Cristo de Bumal. Ngayon po na lang po ulit napasok itong parokya na to. Hindi po ito ganito dati. Simple and yet very elegant. Ito po yung first home ng tatay namin. Ang bahay namin sa Aguilar po yung second home kasi lagi po siya nandito. Madami po kami nagsasabi sa ugahan po sa mga kapatid ko, sa po kay mama. Salamat sa inyo. Tuloy po tayo lahat. At pagpalain kayong lahat ng mga pagaling ng Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, kumain tayo ng layang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Paano ang puso kong ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo, paano nang
ko.